magandang umaga. Hindi ka nagsasawa. Pwede na tayo maupo. Katulad kanina, yung sinabi ko sa ating mga leader, kung ito yung mangyayari po, nakakabahala. Sapagkat merong historian na nag-lecture sa Middle East at ang kanilang topic ay yung pag-unlad ng buong mundo. Eh, di ba nakakatuwa? Pangalawa, hindi lamang yung economics ang kanilang paunlarin, kundi ang edukasyon. Mas lalong paunlarin. Pangatlo, delikado na ang bawat reliyon. Sapagkat papasukin nila ang reliyon, maski anong reliyon mo, papasukin nila upang sa gayon malekturan ng gusto nilang i-lecture at ang kanilang gagamitin dito, hindi tao, hindi hayop. Sabi mo sa iyong katabi, hindi tao daw? Hindi hayop? Ano ang sagot? Sapagkat ngayon, ay karaniwan ang ginagamit ang AI. Kaya maraming lumalabas na maraming mga pabrika, maraming negosyo na ang kanilang kukunin na robot. Masisipag daw yun. Ang tao daw mga tamad. Ngayon, kung reliyon ay papasukin nila ng AI, ay talaga namang nakakompute na yan, nakakomputer na. Yung Bible, nasa utak na ng robot. Lahat ng kung anong meron na ginagamit ang mga reliyon, Book of Mormon, nakalagay na sa utak nila yon. Kaya lang, yung robot, hindi tao, hindi hayop, walang damdamin. Kaya dito, papasok, yung gusto nila ay kaalaman lamang. Pero yung buhay, hindi ho nababago. Sapagkat wala ngang espiritu yun, walang kaluluwa. Hindi nga naghahanap sa Diyos yun. Sapagkat ang espiritu ng tao ang siyang sumasamba sa Diyos. Paano yung robot? Paano sasamba sa Diyos yan? Alam niya ang Bible, pero wala po siyang emosyon. Para yung salita ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo. Paano yung robot? Wala namang kaluluwa yun. Wala namang espiritong sumasamba sa Diyos. Kayo, hindi ako magtataka, andito kayo. Bakit hindi ako magtataka, kayo andito? Sapagkat meron kayong espiritu na naghahanap sa Diyos para siya lumalatiin sa inyong buhay. Kaya hindi ako magtataka, Sabado pa lamang naghahanda na kayo. Bakit?
sapagkat may pagsamba. Yun ang iyong espiritu na naglilid sa ating katawan lupa. Oy, kumilos ka na, bumango ka na, may pagsamba ako. Amen. Ayun ang espiritu. Pero ang laman, ito ang kalaban ng espiritu. Ang laman, tinatamad pa ako. Pagod pa ako. Yan ang laman. Pero yung espiritu mo, kinakalabit ka. Ito yung ating tatalakayin ngayong umaga. Hindi po yung robot. Sapagkat ang robot, hindi po namamatay. Hindi nga nagkakasakit yun. Kinukumpuni yun ng mga technician. Pag may diferensya yan, hindi gumagalaw yung kanang kamay, may ayusin doon. Pero ang tao po, pag hindi kumikilos, yung kanang kamay, ay dinadala sa ospital. Palakpakan natin ang Panginoon Jesus. Ito po yung ating paksa na katulad na sinabi ko sa inyo, lahat bang andito po yung lahat ng mga sinabihan ko na kinakailangan niyang katabi mo, mamatay na sana. Andito ba yung lahat? Oh, wow. Hindi kayo takot, ha? Ang ngayon, ito po yung ating paksa. Ibalik mo ulit yung ating paksa. Kamatayan tungo sa tagumpay. Sa iba, ang kamatayan ay pagluluksa. Ang kamatayan ay kalungkutan. Ang kamatayan ay nagbibigay ng kasipayuan sa buhay ng tao. Pero yung ating pag-uusapan ay kamatayan tungo sa tagumpay. Tayo manalangin. Panginoon, marami po salamat sa iyong pag-ibig, pagmamahal. Tunay na napakahalaga na kami mamatay sa aming sarili. Upang sa gayon, yung magandang plano mo ay maging matagumpay sa buhay ng bawat sasampalataya bilang karaniwang tao, bilang taong namumuhay po sa kasalanan. Bilang taong nagdurusa, hindi lamang ang aming pamilya, kundi ang buong community sa aming bansa. Kasalanan ang bumubuhay sa maraming mga taong gumagawa ng kasalanan. Kaya maraming salamat, Panginoong Hesus, sapagkat meron kang ginawa sa buhay ng mga alagad. At meron kang ginawa sa kanilang katauhan na kanilang ibahagi kung anong katotohanan na nangyari na sumampalataya sa iyong dakilang pangalan, Panginoon Jesus. Kaya naisulat ni Pablo ang talatang ito. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, Holy Spirit, samahan mo po ako. Ito po ang aking hiningi. Amen. Ang sabi po sa Pilipos, o Galatia 2:20, namatay ako kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili,
kundi si Kristo na ang ipinamumuhay ko. Ang buhay kong ito sa pamagitan ng panampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Ang sabi ni Pablo, namatay na siya. Pero ngayon, nang sumampalataya ako kay Kristo Jesus, namatay na ako sa kasalanan. At ang aking kinabubuhay, habang nabubuhay ako sa mundong ito, ay sa pananampalataya kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas sa aking buhay. Malinaw ang sinabi ni Pablo na habang siya'y nabubuhay sa mundong ito, ang buhay niya, kung ano merong buhay, yung kanya sinampalatayanan. Si Jesus na namatay at nabuhay na muli. Si Jesus na kinuha ang lahat ng ating kasalanan. At nang kanyang kunin ang kasalanan ng buong mundo, namatay po siya. Hindi dahilan sa kwento ng Biblia, kundi dahilan sa iyo. Biro ang bigat ng kinuha ng Panginoon Yesus, kasalanan ng buong mundo. Sino hindi mo mamatay? Pero, yung kanyang kamatayan, nagdala sa atin sa tagumpay. Kung hindi namatay ang Panginoon, saan na tayo? Kung hindi namatay ang Panginoon, nasaan na si Pablo? Pero itong tatlong ito ang naging pakinabang ni Pablo. Gusto kong basahin sa inyo itong 2 Korinto, Kapitulo 5 at talatang 5. Ang Diyos na rin ang siyang naghanda sa atin para tanggapin natin ang bagong katawan at bilang katiyakang ibinigay niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu. Ang Panginoong Diyos pala ang siyang naghanda sa atin para tanggapin natin ang bagong katawan. Meron palang inihanda ang Panginoong Diyos na bagong katawan. Inihanda niya ito para makamit mo ang bagong buhay. Hello, bagong buhay. Bilang katiyakang ibinigay sa atin ang kanyang banal na Espiritu. Kung si Pablo ay may sinulat sa mga tiga-Korinto na ang Diyos ang siya naghanda para makamit niya ang bagong katawan o katauhan. Hello. Ang Panginoong Diyos din ang nagplano sa atin. Hindi lamang si Pablo, kundi lahat ng sumasampalataya kay Kristo Jesus, ang Diyos ang siya naghanda para magkaroon tayo ng bagong katauhan. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya lagi natin nadidinig ang 2 Corinthians 5:17. Ang sino mang nakikristo, siya'y bagong nilalang. Siya'y may bagong katauhan. Amen.
may bago tayong buhay ngayon. Kaya, ang bawat isa sa atin, ako, ikaw, yung katabi mo, tayong lahat, yung nakikinig sa ating programang ito, sa ating pananambahang ito, nakikisa. Siya po ay may bagong kalalagyan ngayon. Hindi na yung dating siya, kundi may bagong buhay siya. Ang kanyang buhay ngayon ay kanyang kinabubuhay kay Kristo Jesus. Minsan ba, pag ikaw ay nag-iisa, nakapagbubulay-bulay sa buhay mo, na ikaw ay may bagong buhay na? Hindi na ikaw yan. Kung sumampalataya ka kay Kristo Jesus. Hindi na tayo ang nabubuhay sa ating sarili. Kaya maraming mga Kristiyano nadidismaya sapagkat nalilimutan nila kung anong merong uri sila ng buhay. Akala nila, ang buhay nila ay siya pa rin. Dati pa rin siya. Pero malinaw ang sinasabi ng Bible na katulad ni Pablo, hindi na siya ang nabubuhay sa kanyang sarili sapagkat namatay na ang dating Pablo. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, namatay na ang dating Maria. Kaya kung sino ka at ano ang pangalan mo, paniwalaan mo kung totoo na tinanggap mo ang Panginoon Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ikaw ay patay na. Kaya, pag ikaw umuwi, ikwento mo sa iyong pamilya, aba, si Maring ganito. Patay na pala yun. Ha? Kailan? Nakita ko, naglalakad eh. Patay na yun. Hindi yan ang dati kong mare. Sapagkat yung dating mare ko, palaway. Yung dating mare ko, ang sama ng ugali. Pero ngayon, nang tanggapin niya ang Panginoon Jesucristo, may bagong buhay na siya. Hindi na siya ang dating kumare ko. Siya ay bagong kumare ko na kay Kristo Jesus, na tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng Kanyang buhay. Palakpakan natin. Ayayang katabi mo, kamayan mo, ikaw pala itamatay na. Hindi mo ako sinabihan. Sana naipagluksa kita. Ilang araw ka ibinurol? Aba, ano lamang, sumampalataya sa Panginoon Jesus. Parang saglit lang ako ibinurol. At ngayon, nabubuhay na ako. Hindi na ako ang dati. Iba na ako. Palakpakan natin ang Panginoon. Si Pablo patay na sa kasalanan. Ulitin ko po muli, si Pablo patay na sa kasalanan. Yang katabi mo, patay na yan sa kasalanan. Amen? Namatay na yan. Kaya patay na yan sa kasalanan. Ang sabi ni Pablo sa Galatia 2:20, ayan nga, namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa aking sarili. Mismong si Pablo, naiintindihan niya yung kanyang tinanggap sa kanyang buhay. Alam niya, yung kanyang buhay, hindi na siya, kundi ang Panginoon. Amen? Lagi kong kinukwento sa inyo, yung alaga ni Paul Yonggi na pusa.
Sapagkat maraming daga sa kanilang bahay, ang ginawa niya, nag-alaga siya ng pusa. Itinirain yung pusang iyon. At ang sabi niya, ikaw ay pusa. Nagbigay siya ng picture ng daga. Ito ang daga. Ikaw ay pusa. Ang pusa ang mahabol sa daga. Han, tingin mo, pusa, yung daga. Aba, umuon naman. Ngayon, ang gusto niya, matiyak niya na talagang mahuhuli yung kanyang daga. Provision na eh. Sinisira yung damit nila. Ang ginawa, doon niya inilagay ngayon sa lungga, sa butas, sa maliit. Sabi, ito, pusa, ang lungga ng dagang hahabulin mo. Meow. Tapos nakaganon yung pusa. Nakatingin daw sa butas. Ngayon, lumabas na tong daga. Aamoy-amoy. Unti-unti, matalino tong daga. Hindi basta lumabas agad. Baka mamaya nagbabantay sa kanya. Unti-unti. Lumabas mo na yung kanyang yung balahibo, yung bigote. Sabi ng pusa, ito na nga. At nang lumalabas yung daga, yung ulo, ang pusa patras. At nang lumabas ang daga, ang pusa tumakbo. Siya ngayon ang hinahabol ng daga. Baliktad. Kaya hinuli niya uli ito, sinabihan niya, ikaw ang pusa. Ikaw ang humahabol sa daga. Tandaan mo, ha? Ikaw ay pusa. Hindi ikaw ang hinahabol ng daga, kundi ikaw ang humahabol sa daga. Nalimutan niya siya'y pusa. Marami ba mga Kristiyano nalilimutan niya siya'y namatay na sumampalataya kay Kristo Jesus? Amen. Amen. Di sasabihin mo, kasi ang tao po, tao. Malilimutin. Hindi po. Iba ang salita ng Diyos. Ang sabi ni Peter, tayo ay isinilang sa isang binhing hindi nasisira ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, nang ikaw ay sumampalataya at nang ikaw ay born again, isinilang ka sa binhi na iyon nadinig. Sapagkat ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ipinapaliwanag sa iyo ng salita ng Diyos na ang tao makasalanan. Nang nadidig mo ito, oo nga no, andun at ang lahat ngayon nagkasala. Nasa Bible pala yun, lahat ay nagkasala. Kaya unti-unting naunawaan mo yung iyong pinakikinggan. Kaya habang pinakikinggan mo ito, nabubuo yung paniniwala at pananampalataya mo na ikaw ay makasalanan. Sumampalataya ka na ikaw ay isang taong makasalanan. At pagkatapos noon, nadinig mo sa mensahe na ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Ba ayaw mong mamatay? Anong gagawin mo? Hinihikay ka uli ng pag-aaral ng salita ng Diyos na kinakailangan tayo ay magsisi ng kasalanan.
At ang sabi ng Bible, kung ipapahayag mo ang iyong kasalanan, tapat at banal kang patatawarin sa lahat ng iyong kalikuan. Sumampalataya ka na ikaw ay isang makasalanan at ngayon hinihikayat ka rin ng salita ng Diyos para malaman mo kung paano ka makakaalis sa kasalanan. Pagsisisi sa iyong kasalanan. Kaya ang kaligtasan nabubuo sa dalawang salita, faith at repentance. Para ikaw ay magkaroon ng bagong buhay. Hello? Kaya nang ikaw ay sumampalataya kay Kristo Jesus, hindi kahit kang humingi ng tawad sa Kanya, at nang ikaw humingi ng tawad sa Kanya, doon nagpapasimula magkaroon ka ng bagong buhay. Kaya ikaw ay nakasama na ni Kristo Jesus nang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Palakpakan natin ang Panginoon Jesus. Kaya ano sabi ni Pablo sa Roma, Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 4. Ano po ang sabi diyan? Basahin po natin ito, sinasabi ng Bible. Roma, Kapitulo 6, one to four. Ayan. At ngayon, ang masasabi natin, magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para lalong madagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin? Tuloy. Hindi. Ang sabi ng Bible. Aba, hindi. Hindi maari. Magpatuloy pa tayo sa pagkakasala dahil ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Nang ikaw ay sumampalataya kay Kristo Jesus, yun sinasabi natin tayo'y tao lamang. Nagkakamali, nagkakasala. Pero ano sabi ng Bible, hindi maaari magpatuloy. Sapagkat ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, ang kasalanan wala ng kapangyarihan sa iyo. Ang may kapangyarihan na sa iyo ay walang iba, kundi yung sinabi ni Pablo, si Jesus na ang nabubuhay sa Kanya. Amen. Simple lang ang sinabi ni Pablo. Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. Hindi niya nalilimutan na siya'y namatay na at may bago siyang buhay. Kaya nga, ipinangangaral niya ito sa maraming mga tao. Kaya nga, nagtiyaga siya isulat kung anong meron siya sa pang-araw-araw ng kanyang buhay. Hindi niya nalilimutan na katulad natin, nakakalimutan natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Si Pablo, hindi niya nalilimutan siya'y namatay na kasama ni Kristo Jesus. Hindi na siya nabubuhay sa kanyang sarili, kundi ang kanyang kinabubuhay ngayon ay tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya hindi ako magtataka kung bakit lagi kami dalang Bible. Hindi ako magtataka kung bakit palagi ka nagbabasa ng Biblia. Hindi ako magtataka kung bakit ikaw maaga-maaga pa lamang ay nakipag-usap kay Kristo Jesus.
maraming Kristiyano lumalapit at dumudulog doon sa kanyang karelasyon na katulad ng anak mo. Bakit po? Bakit? Pati anak ko nadamay sa topic ninyo. Kasi ang anak, Mami! Pengin pera. Tama po ba? Laging hingi ng hingi yung anak mo. Ama naman, alam niya ikaw nanay niya. Mahirap naman sa kapitbahay manghingi yan. Asa, Aling Maria, pengin pera po. Bakit? Sa akin ka humihingi, meron kang nanay. Alam ng bata yon na ang nanay ang lagi niyang hinihingan ng pera. Tama naman tayo bilang mga Kristiyano. Kaya tayo humihingi palagi sa Ama sapagkat siya ang ating hingian. Kaya lang, ang maraming Kristiyano hindi naglalambing. Hello? Nasabihin mo nandiyan sa Panginoon, Panginoon, ang buti-buti mo, kagwapo mo, Panginoon. Napakabanal ng iyong salita. Masamba mo muna siya, mapapurihan, kundi tayo hingi agad. Taas ang kamay na pag lumapit sa Panginoon, hingi agad. Wala naman pala. Palakpakan natin yung ating mga kapatid dito. Hindi pala manghihingi yan. Di po ba? Dapat i-praise muna natin ang Panginoon, luwalatiin sa buhay po natin, sapagkat yun ang ating ugnayan sa Kanya. Kung maaari nga, huwag muna tayo humingi. Sino kaya sa atin ang nakatatagal ng 1 buwan, hindi siya humihingi sa Panginoon? Alam nyo, kayo mga magulang, pag ang inyong anak malambing sa inyo, meron ba kayong anak na malambing sa inyo? Kaysa daw sa anak na hindi malambing? Wala naman tayong binibigyan ng na para bagang mas malaki ang pagtingin natin sa Kanya. Pantay-pantay ang pagmamahal. Pero iba, pag meron kayong anak na malambing, Mami! Ako muna magtitimpla na kape mo. Bakit yung isa kong anak? Ako pa pinagtitimpla. Pero itong anak kong ito, ako pinagtitimpla. Baka pag ako tumanda, dito ako pupunta. Kasi iba yung kanyang damdamin Di po ba? Pagkatapos, pag ikaw umalis, ang naiisip mo, pasalubungan ng mga anak mo. Pero merong espesyal doon sa malambing sa'yo. Amen? Ang naalala mo, yung anak mong dadamay lamang yung anak mong hindi malambing. Baka sumama ang loob. Kaya, bibili ka na rin para sa kanya. Pero ang naalala mo, yung malambing. Palakpakan natin ng anak na malambing. Taas ang kamay ng anak na malambing sa kanyang magulang. Maski hindi humingi ng baon yan, bibigyan mo ng baon. Ay yung mga apo ko lang Pag inutusan ng sino man sa kanyang, dali mo kay mami ko ata, sunod yan. Sabi ko, alam mo, apo,
pag ang mga tao ay nagpapadala sa lalamove, may binabayaran. Humingi ka kay Mami Cora mo. Yung talent fee mo. Kaya pag pupunta sa amin, may daladalang pinadala, halika. Eto, talent fee mo. Kaya masipag utusan siya. Amen. Iba pag nadama mo yung pagsunod, pagmamahal, kung sino man siya. Mas kapitbahay mo nga eh. Ay di po ba? Pag ang kapitbahay mo ay malambing sa iyo, eh dadala mo yan pag may bagong luto kang ulam. Isasama mo yan. Ito sa anak kong ito, ulo, itong gitna, sa aking panganay, itong gitna, ito sa aking pangatlong anak, itong isang bahaging ito, ay sa aking asawa. Pero yung aking kapitbahay, meron din siya. Eh ano ibibigay nyo? Yung pinakapalikpik ng buntot. Palakpakan natin ang Panginoon Jesus. Kaya ngayon, ito si Pablo, ipinakita niya kung ano merong buhay na siya nang sumapalataya kay Kristo Jesus. Tuloy tayo sa Roma. Tuloy tayo. Ayan. Pangatlo, talata. Hindi ba ninyo alam na nung tayo bautismoan kay Kristo Jesus nangangulugan, ito nakasama na tayo sa kanyang kamatayan? Wow! Sabado, ilulublob na kayo. Taas ang kamay ng magpapabautismo. Wow! Ito po. Hindi niyo ba alam nang tayo bautismohan kay Kristo Jesus, nangangulugang kasama ka sa kanyang kamatayan? Simbolo po yun. Pag ikaw ay nagpabautismo, simbolo yun ng kamatayan ng Panginoon Jesus. Si Jesus ay namatay, ang kasalanan natin kinuha niya, inilibing siya. Pag tayo nagpabautismo, tayo ilulubog, simbolo yon na inilibing mo ang iyong kasalanan. Pag inyahong ka doon, may bagong buhay ka na. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya, sa Sabado, magkakaroon tayo ng mga kapatid na magkakaroon sila ng bagong buhay. At pinapaalala natin, yung mga nabautismo na noong araw, nakalimutan mo, may bagong buhay ka na. Namatay ka ng kasama ni Kristo Jesus. Meron ba kayo alam na patay na inilibing ninyo? Pagkatapos, bulok na yon, inyong kukunin yung patay at itatabi nyo pa? Yung kasalanan natin, bulok yan ng buhay natin. Kaya inilibing na yon. Pagkatapos, pupunta mo pa yung kasalanan, aamoy-amoy mo pa na merong gumagalaw doon. Hindi natin pupuntahan yun. Bulok na yun eh. Kaya ang kasalanan, bulok ng buhay natin. Huwag na po natin balikan yan. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nung bautismo tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya. Kung paano binuhay muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mabuhay ng bagong buhay. Amen? Kaya kung ikaw'y nabautismo anong pang-19 ganito, hindi nangangahulugan luma na yon, di po. Laging bago ang ating buhay. Bakit? Sapagkat hindi lumilipas,
hindi kumukupas ang pagbabagong buhay na ginawa ng Panginoon Yesus sa ating buhay. Amen? Bagkus, habang tayo nabubuhay, mas lalong humahalimuyak ang bango mo bilang ikaw ay may bagong buhay. Amen? Amuyin mo yung katabi mo. No, kung anong amoy siya. Humahalimuyak yung bango ng kanyang pagiging born again. Amen? Humahalimuyak yung amoy ng kanyang pagiging born again. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon Yesus. Pangalawa, patay na siya sa paniniwalang reliyon. Si Pablo, hindi lamang sa kasalanan, kundi paniniwala sa kanyang reliyon. Hello? Kaya ang pinag-uusapan natin dito, hindi reliyon, kundi yung ating relasyon kay Kristo Jesus. Hindi tayo narito gawa ng LJCC, sapagkat ang LJCC ay isang bahagi ng reliyon. Pero yung ating relasyon kay Kristo Jesus, ito po yung ating palaging pinag-uusapan. Amen? Hindi natin pinag-uusapan ang LJCC ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Ang LJCC ang magdadala sa iyo para magkaroon ka pagbabagong buhay. Hindi po yan. Sapagkat ang LJCC ay walang magagawa para mabago ang ating buhay. Ang meron magagawa sa ating buhay ay yung yung pong tao na walang iba na ating Panginoon Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas sa ating buhay. Siya ang namatay, siya ang nabuhay na maguli. Itong simbang ito, hindi po namamatay po ito. Amen? Pag lumindol, magigiba po ito. Pero yung ating paniniwala at si Kristo Jesus, hindi po siya nagigiba. Totoo po siya ang ating ugnayan, hindi ang reliyon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon Jesus. Ang sabi po sa Galatia 23:6. Galatia 23:6. Galatia nang makita ni Pablo na may mga Saduseyo at mga Pariseo doon, sinabi niya ng malakas sa mga miyembro ng korte, "Mga kapatid, ako'y isang Pariseo at ang aking ama at mga ninuno ay Pariseo rin. Inakusahan ako ngayon dahil umaasa akong muling mabubuhay ang mga patay." Ipinakita ni Pablo yung kanyang lahi bilang merong reliyon. Ang Pariseo ay meron pong kinikilalang reliyon, samahan. At andon siya. Yung kanyang ninuno, Pariseo. Yung kanyang magulang, Pariseo. Katulad din natin. Yung iyong lola, ano ang reliyon? Bulong mo lang sa katabi mo. Ano, dati? Yung tatay mo, ano? Bulong mo lang din. Ibig sabihin, tayong lahat ay merong pinagmulang reliyon. Tama? Yung lola mo, yung nanay mo, at lahat ng iyong kamag-anak andon sa paniniwalang iyon. Katulad ni Pablo, pinakilala niya, ako'y isang Pariseo, ang ninuno ko ay isang Pariseo, ito ang aming reliyon, mga Pariseo. Amen? Kaya ngayon, si Pablo, iniwan na niya ang kanyang pagiging Pariseo nang sumampalataya siya kay Kristo Jesus. Kaya tayo ngayon, iniwan natin yung ating dating reliyon.
Hindi para tayo magbago ng bagong reliyon at itunlip Jesus. Amen? Hoy, saka po sumisimba nga. Sa lip Jesus, yun ang aking reliyon ngayon. No! Huwag niyo pagmamalaki. Ito, ang ating pagmamalaki ay walang iba kundi namatay at nabuhay na muli ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Ay, saka sumisimba ngayon, doon sa building, no, na nakaano sa sect. Ay, ano yun? Like Jesus. Kaya hindi yan ang mahalaga. Ang mahalaga yung aking ugnayan kay Kristo Jesus. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon Jesus. Kaya ikaw, namatay na. Hindi mo na pinagmamalaki ang reliyon. Ang pinagmamalaki mo ngayon ay walang iba, kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon, si Pablo, nagbabahay-bahay, si Pablo, pumupunta sa ibang mga bayan, si Pablo pumupunta ng ibang bansa, at kanya sinasabi, hindi po reliyon. Ang kanya kinukwento kung sino yung bumago sa kanyang buhay at yung kanyang kaugnayan na ang kanyang buhay ngayon ay punong-puno ng tagumpay at kabanalang buhay. Ito'y walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Nakatulad mo ngayon, pupunta sa Mare, sama ka sa aming simbahan, mapakinggan mo ang salita ng Diyos at madinig mo ang tungkol kay Kristo Jesus. Yung ngayon, kinukwento mo ang tungkol kay Kristo Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Ay ano po, ang sabi po, sa Gawa 26, 4:5, ang sabi po dyan, Gawa 23:6 muna. Nang makita ni Pablo na may mga Saduceo at mga Pariseo roon. Hindi, yun muna uli. Ibalik mo uli. Nang makita ni Pablo na may mga Saduceo at mga Pariseo roon, sinabi niya ng malakas sa mga miyembro ng korte, "Mga kapatid, ako isang Pariseo, at ang aking ama, ang mga ninuno, Pariseo rin. Inaakusahan niyo ako dahil umaasa akong muling mabubuhay ang mga patay." Yan, sa kami sunod. Gawa 26, 4-5. Amen. Mabagal yung ating internet o ang kamay. Alam ng mga Hudyo kung ano ang aking ipamumuhay sa bayan ko at sa Jerusalem mula ng bata pa ako. 5. Kung masasabi lamang sila ng totoo, sila na rin ang makapagpapatunay na miyembro ako ng mga Pariseo. Mula pa noong una, ang mga Pariseo ang siyang pinakamahigpit na sekta sa reliyon ng mga Hudyo. Kaya ang Pariseo, isang reliyon. Doon na lamang po. Makikita natin, si Pablo, mula sa reliyong Pariseo, lumipat siya sa paniniwala tungkol kay Kristo Jesus. Sapagkat si Pablo, naniniwala si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli sa mga patay. Kaya yun ang kanyang pinangahawakan. Si Jesus ay namatay, si Jesus ay nabuhay na maguli. Kaya siya inuusig ng mga Pariseo at Saduceo sapagkat siya naniniwala kay Kristo Jesus na nabuhay na maguli. Ayaw nilang ipangaral, si Jesus ay nabuhay na maguli. Amen? Kaya pinagmamalaki niya, kung si Kristo Jesus ay hindi nabuhay na maguli, walang saysay yung aking pananampalataya. Patay yung aking pananampalataya.
Kaya huwag tayong magtaka kung bakit may nangyayari sa buhay mo. Sapagkat hindi patay ang iyong pananampalataya. Buhay ang iyong pananampalataya. Pag buhay ang iyong pananampalataya, may nangyayari, meron nagaganap na mga himala sa tulong ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang iiwan ko sa inyo, mga kapatid. Tayo po'y narito dahil lang tayo naniniwala si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Ito yung hindi kayang ipangaral at ibalita ng AI kung mapapasok tayo ng reliyon ng AI. Bakit? Wala nga siyang puso. Wala siyang espiritu. Sasabihin sa iyo mga talata sa Bible kung sino ang Diyos, pero hindi niya sasabihin ang tungkol sa kamatayan ng Panginoon Hesus. Hindi niya sasabihin na kailangan magbago ang buhay ng tao. Papahiwalig sa iyo kung talagang totoo meron Diyos, may mga talatang sasabihin niya. Pero yung tao na kinakailang mamatay sa kasalanan, hindi sasabihin to ng AI. Sapagat wala nga siyang alam sa kamatayan. Wala din siyang alam sa pagkabuhay na maguli. Hindi niya ito babanggitin pag tayo napasok ng reliyon ng AI. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. Magpatuloy tayong palagi sa pananampalataya sa Panginoon, sapagat itong ating ginagawang ito, hindi tayo dadalhin sa kawalang kakwentang buhay. Lahat ng anak ng Diyos, dadalhin tayo sa buhay na walang hanggan. Sapagkat ang buhay na walang hanggan ay para sa mga taong nabuhay ng bagong buhay. Amen? Sapagkat ang langit, yan po ay puntahan ng may mga bagong buhay. Ang langit po. Kaya pag wala kang bagong buhay, hindi ka pwedeng pumunta sa langit. Pero kinakailangan ka munang mag-repent, magkaroon ka ng pananampalataya, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Tayo manalangin. Panginoon, marami po salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal. Salamat, pinaunawa mo sa amin ang tungkol sa iyong kamatayan na nagdulot para kami magkaroon ng tagumpay upang maiwasan po namin ang kasalanan. Salamat sa panibagong buhay na iyong bigay. Salamat naman sa pananampalataya tungkol sa iyo, Panginoon Jesucristo, sapagkat lagi kaming nabubuhay na may pag-asa. Lagi kaming nabubuhay na laging kang kasakasama po namin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking hinihingi, ang lahat po'y magsabi na